Mainit ang ulo ni Mayor dahil hanggang ngayon ay wala pa ring resulta ang pinapatrabaho niya sa mga tauhan, ang Barrio Los Nueves. Matagal na itong gustong makuha ni Mayor Osmundo. Malawak ang lupaing nasasakop nito, ngunit sinasabing mga aswang ang naninirahan dito. Pawang mga magsasakang aswang. Subalit hindi naniniwala ang Mayor na ang mga aswang dito ay hindi lumalabas ng baryo para mambiktima ng mga tao. Hindi siya naniniwalang pinili ng mga aswang na ito na mamuhay ng tahimik at normal sa loob ng baryo. Para sa kanya, ang isang aswang ay mananatiling aswang na salot ng bayan, kaya dapat lang na mawala ang mga ito at ang lupang inaari ng mga ito ay mapunta sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng paraan para lang magtagumpay siya na makuha ang sakahan ng mga aswang. Kaya siya tumakbong mayor ay para mas maging matatag ang kapangyarihan niya bilang matagumpay na negosyante at upang mahawakan niya ang lahat ng nasasakupan ng kanyang lugar, kabilang na ang Barrio Los Nueves. Ngunit sa tuwing tatangkain ng mga tauhan niya na pasukin ang baryong ito, ay nangangamatay lang ang mga inutusan niyang tauhan. Tinangka na rin niyang ipasunog ang Los Nueves, pero naagapan ng mga aswang ang pagtatangkang ito. Wala talagang balak tumigil si Mayor Osmundo sa maitim niyang balak. Ngayon ay may pinaplano na naman siya. Sa pagkakataong ito, tinitiyak niyang hindi na siya mabibiko. Ipinatawag ni Mayor Osmundo ang nag-iisa niyang anak na si Josephine, pero ayon sa inutusan niya ay wala raw ito sa rest house. Buong akala niya ay naroon lang ito. Hindi rin niya makontak ang cellphone number nito. Sa halip na mag-alala ay ginamit iyon ng mayor laban sa mga aswang. Ipinakalat niya na dinukot at pinaslang ng mga aswang ang anak niya. Nakatulong ito sa plano niyang pumaslang ng mga tagabayan at ibintang sa mga aswang. Sinadya niyang ipawakwak ang dibdib ng mga tao sa mga inutusan niya nang sa gayon ay magmukha talagang aswang ang yumari sa mga ito. Kasabay ng pagkalat ng balitang ito ay ang pagbalot ng takot sa mga tao. Dahil sa mga nangyayari ay lalong sumidhi ang galit ng mga tao sa mga aswang. Bagay na ikinatuwa ng mayor nila dahil malaya na nitong magagawa ang mas maitim niyang plano sa Los Nueves. Nagpatawag ng lihim na pulong si Mayor Osmundo sa kanyang mga nasasakupan sa loob mismo ng kanyang mansyon. Ipinahayag niya sa kanila na panahon na upang supilin ang mga aswang. Hindi na raw kasi siguro kontento ang mga ito sa mga pagkain sa baryo, kaya't hinahanap-hanap na ng sikmura nila ang laman loob ng mga tao. Kaya bago pa raw maubos ang mga tao sa kanilang bayan, ay kailangan na nilang umaksyon. Humingi siya ng tulong sa mga kalugar para suportahan ang kanyang misyon na paglipol sa mga aswang. Sa ganitong paraan ay malaya niya magagawa ang mga balak niya at makukuha na rin niya sa wakas ang lupa nilang matagal na niyang inaasam. Dati kasi ay may mga grupo pang kumukontra sa kanya dahil katwiran nila ay nananahimik naman daw ang mga aswang kaya huwag nang bulabugin. Pero sa nangyayari ngayon, akala nila'y nagkakalat ng lagim ang mga aswang kaya't ang mga kumukontrang grupo ay sumang-ayon na ngayon kay Mayor Osmundo. Ang lahat ay pinaghanda ni Mayor Osmundo para sa gagawin nilang pagsalakay sa Los Nueves, mga sibat, bawang asin at iba pang pangontra sa mga aswang. Ang kanyang mga tauhan naman ay kargado ng mga pangmalakasang baril. Napangisi siya sa isipin kung paano madudurog ang lahi ng mga aswang. Naglalaro na rin agad sa isipan niya kung ano ang gagawin sa lupang makakamkam. Naisip din niya ang mga awards na maaari niyang matanggap sa oras na magapi nila ang mga kaaswangan. Kaya naman ganoon na lang ka-excited ang mayor. Yung araw na yun mismo, ang araw na kanilang pakikipagtunggali, gugulatin nila ang mga aswang. Unang pinasugod ni Mayor sa Los Nueves ang mga taong bayan, bit-bit ang kanilang mga panlaban. Subalit sa bukana pa lang ay nag-urungan na ang mga ito nang makitang maraming aswang ang nagbabantay. Galit na galit si Mayor nang malaman iyon, kaya naman agad niyang pinakilos ang mga tauhan. Gamit ang mga dekalibring baril ay pinaulanan nila ng mga bala ang mga aswang na tagabantay kaya't nagawa nilang pasukin ang Los Nueves. Nang mapasok na nila ito ay hindi pa rin sila tumikil.
Lahat ng aswang na makita ay tinitira, pero hindi maiwasan na meron ding malagas sa kanilang panik. Nanlaban ang mga aswang, ngunit matapos ang kahindik-hindik na labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Mayor at ng mga aswang, ay dehado pa rin ang huli. Bumalik si Mayor Osmundo sa baluarte niya na bitbit ang maluwang ng ngiti dahil batid niyang maghahanap na ng ibang mapaglulunggaan ang mga aswang na natira, at bukas na bukas din ay ipalilinis niya ang buong Los Nueves para sa pansarili niyang intensyon. Sa mga sandaling iyon, ang mga natirang aswang ay nananangis sa mga nawalan ng buhay sa kanilang lahi. Matagal silang nanahimik sa sarili nilang lupa. Ngayon ay napuno sila ng galit. Hindi nila mapapayagan ang ginawang panghihimasok at paglapastangan sa kanila. Mula sa pagtangis, isang babae ang sumumpa sa harap ng labi ng kanyang kabiyak na pagbabayari niya ang may sala. Noong gabing iyon ay maagang nahiga sa malambot niyang kama si Mayor Osmundo habang ang kanyang mga tauhan ay hinayaan niyang mag-celebrate ng maaga sa kanilang tagumpay. Gusto niya na maaga rin siyang magising nang sa gayon ay mabisita niya agad ang Los Nueves at makita kung paano niya ito ipaparenovate. Gusto rin niyang ipasunog ang lahat ng mga makikitang labiroon ng mga aswang. Excited na siya. Noong gabi ring iyon, gumuhit ang matatalim na kidlat sa madilim na langit. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng ulan. Sumunod ay ang makapanindig balahibong alulungan ng mga aso. Pagkatapos ay maririnig ang paglapag ng mabibigat na mga yabag sa mga bubungan. Mga kaluskos mula sa madidilim na sulok. Nagulantang ang mga tao. Sa pagkabigla sa pagsalakay ng mga aswang ay hindi sila nakapanlaban. Meron din namang nakaligtas, yung mga nakapaghanda sa pagdating ng ganoong peligro. Sa harap ng mansyon ni Mayor Osmundo, makikita ang isang babaeng nakatayo. Sa likuran niya ay ang iba pang mga babaeng iisa halos ang wangis. Lahat sila ay mga aswang. Mababaka sa mga muka ang pinaghalo-halong emosyon ng lungkot at puot. Maya-maya pa ay lumabas ang kanilang mga pangil, kasabay ng paghapa ng kanilang kuko at pagbabago ng anyo. Naging napakababangis ng mga aswang. Mabilis ang naging kilos nila. Nagkanya-kanya ng talon sa mataas na bakod. Ang iba ay gumapang, habang ang babae na tila pinuno nila ay nanatiling nakatayo sa labas ng gate, naghihintay ng susunod na mangyayari. Ayaw niyang sa mga kamay niya mismo pagbayarin ang ama. Pilit niyang kinontrol ang hindi magandang emosyong bumabalot sa kanya. Siya si Josephine, ang nawawalang anak ni Mayor Osmundo. Mula pa man nung maliit siya at maagang sumakabilang buhay ang ina, ay wala nang panahon sa kanya ang papa niya. Ang buong atensyon at pagmamahal nito ay nakatutok lang sa pera. Lumaki siya sa pagkalinga ng isang yaya. Ang yaya niyang si Upeng. Si Upeng na nabibilang sa lahi ng mga aswang. Lingid sa kanyang ama, ay madalas siyang ipasyal ni Upeng sa lupain ng mga aswang. Pinrotektahan siya nito mula sa mga kalahi dahil minamahal na siya ni Upeng na parang sariling anak. Nasanay na ang mga aswang sa pagparuot parito ni Josephine sa kanilang lupain at walang sino man ang nagkalakas loob sa kanila na galawin siya dahil alam nilang mananagot sila kay Upeng. Sa lupaing iyon din nakilala ni Josephine si Menandro, ang kanyang pag-ibig. Sa piling ni Menandro at mga aswang ay nakapamuhay ng tahimik at masaya si Josephine nang hindi nalalaman ng kanyang ama dahil sa kaabalahan nito sa pera at pagkamkam ng mga lupain. Ngunit sa nangyari, pakiramdam ni Josephine ay tuluyang naglaho ang kapirasong respeto na natitira sa puso niya para sa ama. Pakiramdam niya ay muli na naman siya nitong pinagkaita ng kaligayahan dahil ang natatanging pag-ibig niya na si Menandro ay namatay sa naganap na labanan. Pumailan lang sa tenga ni Josephine ang malakas na sigaw ni Mayor Osmundo mula sa loob ng mansyon. Wala siyang pagsisisi sa pagbigay niya ng permiso sa mga aswang na lapain ang kanyang ama dahil sa maraming buhay din na inutang nito. Batid niya na kahit malaman nitong namumuhay na siya kasama ang mga aswang, ay hindi niya mababago ang maruming intensyon nito sa Los Nueves. Tinalikuran na ni Josephine ang mansyon. Naglakad siya papalayo.
kasunod ang mga aswang, pabalik sa kanilang lupain. Ipagtatanggol nila ang Los Nueves sa sinumang mangangahas na muli silang gambalain. To God be all the glory.